morning mga kabestil. Tanong, dumating ba sa buhay mo, sa buhay ninyo, na naitanong ninyo, what is the purpose of my life? What is the purpose of my life? Mga kabistil, madalas may tatanong natin ang tanong na ito doon sa mga pagkakataon na hindi natin nauunawaan, hindi natin maintindihan yung mga pangyayari, mga karanasan, mga sitwasyon, mga pagkakataon sa ating buhay. Lalo na kapag masyadong mabibigat ang ating mga pinagdaraanan, napapatanong tayo, ano nga ba ang purpose ng buhay ko? Kung sa tingin mo, pakiwari mo, ay minsan mo nang naitanong ito, sana itong ating pagninilay ay makatulong sa iyo. What is the purpose of life? The purpose of life is to do the will of God. Gawin, isa buhay, isa puso, ang dakilang kalooban ng Diyos. Yan naman yung purpose natin. Remember, we were created in the image and likeness of God. And God is always true to His words, na He will always be with us until the end of time, na hindi niya tayo pababayaan. Doing the will of God is not easy. Hindi madali. Ang pagsasabuhay, ang pagsasapuso ng dakilang kalooban ng Diyos ay hindi madali. Nakakatakot ito madalas. Bakit? Kasi ang dami nating kailangan i-let go sa ating personal na buhay para lang sundin, isabuhay at bigyang laman ang dakilang kalooban ng Diyos. Nariyan ang pride, yung mga pangsariling interes, kailangan natin i-let go if we want to do the will of God. If doing the will of God is the purpose of our life, kailangan natin mag-let go ng maraming bagay na hindi magaganda sa ating buhay. At ikaw lang personally ang nakakaalam kung ano yung mga dapat mong i-let go, ano yung mga dapat mong baguhin sa iyong buhay, sa iyong pagkatao, sa iyong puso. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin na pinakinggan ni Maria ng ating mahal na ina ang mensahe ng Anghel Gabriel. At ang sabi sa kanya ay siya ay magiging ina ng anak ng Diyos. Huwag kang matakot, Maria. Do not be afraid. At habang pinapakinggan ni Maria ang mensahe ng anghel, napatanong siya, how can this be? Paanong mangyayari ito? At tumugon ng anghel, pinaliwanag sa kanya ang mangyayari, ipinaliwanag sa kanya ng masinsinan, ng personal, puso sa puso, ang dakilang kalooban ng Diyos. At sa pagkakataong dahang-dahang na unawaan ni Maria
Dahan-dahan niyang naarok ang mensahe ng anghel. Ang sagot niya sa anghel ay, "Let it be done to me according to your word." Mangyari nawa ang lahat ng iyong sinabi. Anong ibig sabihin ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Mga kabistil, kapag hindi natin nauunawaan, nagugulumihanan tayo, nag-aagam-agam tayo, may mga katanungan tayo sa mga nangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay. Huwag tayong magdalawang isip na isang guni ito sa Panginoon. Hingiin yung grasya sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdarasal, sa pamamagitan ng paglapit sa Kanya sa Banal na Eucharistia, na Santissimo Sacramento, at doon i-present natin sa Kanya, "Lord, hindi ko maintindihan, hindi ko po maunawaan ang mga nangyayaring ito. Bakit kailangan namin pagdaanan to?" Present everything to God. Offer these things. Lahat ng bumabagabag sa iyong isipan, sa iyong isip, offer them to Jesus in the Eucharist. Bring them to prayer before Jesus in the Blessed Sacrament. And allow yourself to listen to Him. Pakinggan natin ang tinig ng Diyos, ang pagpapaliwanag niya sa atin sa bawat pangyayari, sa bawat karanasan. Dahil doon sa mga pagkakataon na tahimik tayo, naroon siya nagpapaliwanag upang sa gayon lubusang nating maunawaan ang dakilang mensahe ng ating Panginoong Hesus. Ang Kwaresma ay napakalaking panahon, napakahalagang oportunidad upang maglaan tayo ng quality time to listen to the voice of the Lord speaking to us in the daily events of our lives. Doon sa araw-araw na kaganapan ng ating buhay, nakikipag-usap ang Diyos. May mensahe siya sa atin. Kinakailangan lamang natin maging katulad ng mahal na ina, na sa kabila ng takot, sa kabila ng mga pangamba, sa kabila ng nagugulumihanan, naroon siyang nagpapakumbaba, nagtanong at handang nakinig sa salita ng Diyos, upang sa gayon masabi rin natin, katulad ng mga kataga ng ating mahal na ina, sabi niya sa anghel, "Mangyari nawa ang lahat ayon sa iyong sinabi." To do God's will, that's the purpose of our life. At nawa mga kabistil, sa panahong ito ng Kwaresma, magkaroon tayo ng quality time to spend with Jesus in the Eucharist, upang sa gayon maging klaro sa atin ang dakilang kalooban ng Diyos. Pusong nagpapakumbaba, nakikinig at tumatalima sa Kanyang dakilang kalooban. Ito ang purpose mo, ang purpose ng bawat isa sa atin. Amen. Ingat po tayo mga kabistil.